Hinimay at muling binigyang linaw ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang mga isyu na kinaharap ng COMELEC sa 2025 midterm elections sa nagdaang General Membership Meeting ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At kaugnay niyan, may mga punto na rin na ibinahagi na nais isulong at mga panawagan sa mga mambabata si Chairman Garcia para mas mapabuti ang proseso ng halalan para sa mga susunod pang taon. Isa sa pinakamabilis na eleksyon kung ituring ng COMELEC ang 2025 midterm elections. Mula sa transmisyon ng mga boto kung saan marami ng mga mayor ang agad nakapagproklama, kinagabihan pa lamang ng mismong araw ng eleksyon, na sinundan naman ng proklamasyon ng mga gobernador sa sumunod na araw. At eksaktong isang linggo, formal na ring idineklara ang mga uupong senador matapos ang 3 araw ng pagka-canvass, na isa rin sa pinakamabilis sa tala ng kasaysayan ng eleksyon. Bukod yan, tinawag din ni Chairman Garcia na revolt of the voters ang eleksyong ito dahil dito rin nakamit ang pinakamataas na voter turnout na nasa 82.2%. Lahat ng 94,000 na mga presinto rin ay nakapagpaboto. Walang makina ang bumigay at walang naideklarang failure of elections. Ngunit kasabay niyan, may mga tinawag din si Garcia na aniyay learning points sa bahagi ng COMELEC. Isa riyan ang matagal ng isyu ng puno at siksikang mga presinto na nagiging sanhi para hindi maging smooth ang experience ng mga botante. Itinuturo ni Garcia ang pagtapyas ng Budget Department ng 14 billion sa kanilang 2025 budget request na isa sa mga sanhi nito. Nangyari sa amin, napilitan kami na ang bawat isang presinto ay 800 hanggang 1,000 botante. Samantalang ang nire-request namin ay dapat gawin man lang na 700 per precinct. Kaugnay nito, pinuna rin ni Garcia ang dumaraming bilang ng mga botante pero hindi naman lumalaki ang mga classroom o voting places. Kaya patuloy lang umanong magsisiksikan ang mga botante at titiisin ang mahabang pila. Panawagan niya. Dapat payagan na mag-hold ang COMELEC ng eleksyon sa mga pribadong lugar basta hindi pag-aari ng mismong politiko. 3 milyon ang naitalang nakinabang sa early voting hours para sa mga nasa vulnerable sector pero dapat paaniya itong mapalawak. Dapat po yung mga nakatatanda may kapansanan, nagdadalang tao 1 linggo bago mag-eleksyon, makaboto na. Sa ganitong paraan, bababa ang bilang ng mga botante at aasahan na luluwag ang mga presinto. Ukol naman sa isyu ng vote buying, dismayado si Garcia na maraming hindi nahuli at nanagot kahit pa dumadating ang mga report at caught in the act na ang mga kandidato. Ang problema namin, aminin ko, initially, yung law enforcement agencies natin, paulit-ulit na po namin sinasabi, may MOA pa kami, na sinasabi po namin pwede kayo mag-arrest kahit walang warrant of arrest. Basic yun. Samantala, sa kabila ng mga hinarap na sisi ng COMELEC sa umano'y dagdag bawas dahil sa mga naging aberya sa mga server na nakakatanggap ng boto, nagpasalamat si Garcia sa KBP sa kumpiyansa nito sa COMELEC at pag-iintay sa paliwanag nito. Sa ngayon, tuloy ang preparasyon ng ahensya sa gaganaping Bangsamoro Parliamentary Election sa Oktubre at sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na gagawin naman sa Disyembre ng taong ito. Yan ang mga kaganapan dito sa General Membership Meeting ng KBP sa Makati City. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.